Problema, Naku, dahil, ito na. inumpisahan natin tandem, yung, problema Oo, po doon sa Sandamakmak ayan na. na basura na naglutangan po, diyan Oo. po sa Manila Bay. Isa sa siguradong hindi natutuwa diyan Mm. yung mga Aba'y environmentalist. totoo naman. Kung akala ho ninyo Mm. hindi may masaya 'to, hindi ho. Mas nakababahala marahil ano. Pero 'yan, kunan po natin ang, punto ng, National Coordinator po ng Eco Waste Coalition. Nasa ating linya si Miss Eileen Lucero. Ma'am Eileen, riding in tandem po ito. Magandang gabi po sa inyo, kumusta kayo? Magandang gabi mga ka-riding in tandem Glenn at saka Henry at sa lahat na Mm. nakikinig sa inyo ngayong 'Yan. umuulan. Ayan, ma'am, yung, nabalitaan mo at nakita mo itong mga video, photos, napakarami ng mga basurang 'to. Ma'am, initial reaction ma'am, ito ba'y nagulat kayo o inaasahan niyo na ganyan yung mangyayari, Ma'am Eileen? Actually inaasahan na namin Naku, at nalulungkot kami na tama pala yung aming inaasahan Kasi, mm, totoo na may garbage na crisis mm. pero hindi ordinaryo yung nakita namin, nakita namin plastic crisis ang lala Wow, na ng plastic pollution oo, talaga sa Pilipinas. Kasi yung mga nakitang basura puro plastic, styro, oo, iba't ibang klase ng plastic kaya talagang, eto yung mga klase ng basura na puwede naman nating maiwasan at ma-manage oo, na kasama yung manufacturer siyempre. oo, So, lagit-lagi kasi ang nakikita namin Glenn at saka Henry, yung sisi nandodo'n sa mga, ah, mamamayan tao na lagi, hindi marunong na walang disiplina, hindi marunong Pero siyempre ano 'yan, dalawang bagay 'yan na yung una, kung mayroon sanang sapat na choices mm. siyempre mas maganda na hindi 'yun ang pipiliin nila kasi do'n sila sa mas mura na hindi kailangan ng plastic packaging Oo nga. pero wala kasing gano'n, Oo nga, Miss Eileen, yan yung tandem sinasabi ko sa'yo, tandem, Mm. nakatutok tayo masyado lagi dun sa nagtatapon na ano, pero ba't ditutukan yung produksyon ng plastic? Kailangan mabawasan o kaya tandem dapat may tumigil dyan. But anyway, ma'am ganito, kayo ho ba'y nagsasagawa rin ng halimbawa ng investigasyon o pag-aaral man lang, Miss Eileen, kung saan ho ba nagmula ito? Kasi yung iba, hindi rin talaga convinced na lahat po ito ay nagmula tandem na para bagang, uy, tatapon ko yung basura ko dito sa daluyan ng tubig. Yung iba, ang opinyon nila, hindi ho, maraming basura na hindi nakokolekta sa amin eh. Tapos napunta Oo. na lang diyan. Paano ho ba? Ano bang sinisilip ninyo? Oo, ang tinitigan ng Eco Waste Coalition, una yung Parañaque ano yan talaga, Hmm, catch basin yan, 'yan okey. ng mga iba't ibang lugar sa Maynila, sa iba't ibang panig Hmm, At yung ibang basura, galing yan sa ibang lugar kaya nakapunta doon kasi rumaragas yung tubig, So, mhm, talagang galing sa ibang lugar. So, unang question kung merong lapse dun sa collection, dapat tignan yung LGU budget. mm. Natatandaan niyo nung nakaraang linggo, nagsalita rin ang ating ombudsman na maraming LGU, contracts na sa basura Mm. na kailangang imbestigahan So, eto yung mga nakikita natin kasi 'pag tinignan mo yung COA, ang tataas naman ng budget ng mga LGU Mm. para sa Tama, solid waste management, Mm. correct, So oo. Mm. kung meron mang malfunction nagkaroon ng discrepancy sa collection, yun yung yun yung isang area na Mm, Mm. puwedeng tignan Oo, mm. ma'am yung reaksyon niyo naman kasi mukhang, desidido ang ating, gobyerno na isulong yung, waste to energy program para isa sa mga paraan para maresolba itong problema sa basura. Ano ho ang, saloobin ng ating, grupo dito? Ang Eco-Waste Coalition matagal na namin sinasabi na ayaw namin ng insenerasyon Ito yung pagsusunog ng basura Kasi, hindi mo makikita yung basura kasi sinunog mo pero nag-iiba siya ng porma. Ibig sabihin nagiging toxic air pollution naman yung kanyang magiging itsura na Mm. na pollution pa din, hindi mo lang nakikita Mm. Mm, At, pagka ganyan dahil meron ka na ngang sinusunog mo na lahat ng basura, kung ngayon ay business as usual ang ating mga manufacturer na produce lang ng produce, mas lalo na yun oo, Dahil kailangan nila ng susunugin So, ano yung susunugin? Yung mga plastic kasi yan yung may naku, mataas na calorific value para oo. umandar ang isang waste to energy Mm. Mm. So maraming mababalewalang baras. Yung Mm. APR natin na binibigyan sila ng mandato na magbawas at mag-divert mawawalan saysay yun, maba-violate yun. Yung Oo, Mm. yung RA 9003 'di ba?
marami tayong LGUs na na nag-ban na ng plastic, Totoo naman. maayos na nagse-segregate yung iba. So pagka merong ganyan, balik ka na sa zero. Hindi mo na kasi kailangang mag-segregate ng 'di ba? Pagka Ah, meron ka ng sunog-sunog. oo nga ma'am, isa sa ngayon mukhang inaprubahan na po ng Metro Manila Council ma'am yung pagtataas daw ng multa sa mga Mm. magtatapon. Ito, malaking usapin din 'to tandem, 'no, labanan ng implementation nito, eh. Mm. 5,000 na raw, ang gusto nila parang gagayahin din sa lungsod ng San Juan. Gusto nila ngayon, Mm. sige 5,000 na, and I think 2,500 po sa Pateros sa bayan ng Pateros. Pero ma'am, paano ho ba ito? Ito ba sa tingin ninyo magiging epektibo ito? Actually ang magiging susi diyan siyempre ay kung may maayos na sistema sa koleksyon ng basura ang local government Mm. unit. Mm. Kasi kung wala ka namang maayos na sistema, mamamaho yung mga kabahayan. Mm. So, Mm. saan nila itatapon, 'di ba? So, Mm. yun naman yung nakikita Mm. namin 'no na, kung ganyan dapat meron ding, decentralized. Ibig sabihin ay may umiikot na siya yung naghahakot. No, Mm. yung door to door collection, 'yan makakatulong. Kasi ngayon, wala namang door to door collection, umaasa sa koleksyon yung mga mamamayan natin doon sa kung darating yung truck ng basura, Totoo yan, ma'am, Mm. eh. 'di ba? Totoo yan, eh. Yan yung sinasabi ko rin, ma'am, sa totoo lang sa isang komunidad, ma'am, 'di ba? Siguro baka yung iba hindi nararanasan yan, pero sa mga kalye-kalye ho, iiiwan na nila sa gitna yan kasi they're expecting Hmm, Monday collection na 'to. Iiwan na nila yan diyan. So, paano nga, ma'am, 'pag naudlot, Oo. nagkolekta, yun na. Oh, totoo, pero Oo. ma'am, sa and hanay sa hanay ba dadami yung ng magbabayad. opo, Correct. sa hanay ba ng, Eco Waste Coalition may pag-aaral ba tayong isinasagawa ngayon kung saan na dapat, itapon yung basura? Kasi yung open landfill kasi ma'am, mukhang, hindi na uubra, eh. Ala na Mm. tayong mapagtapunan ng basura kaya medyo nadi-delay yung hakot po ng basura sa mga komunidad po. Ang dapat kasing ginagawa ng ating mga nasa ating local government unit kasama yung barangay, dapat pinipilit nila talaga na i-enforce yung RA 9003. Ibig sabihin Yan, ito yung mandatory, segregation at segregation, source. oo. Ibig sabihin pagka meron kang karamihan kasi ng basura natin, puro mga puro yung nabubulok, kitchen waste, eh. So kung Mm. eto Oo. ihihiwalay mo na kaagad, may matitira sa'yo konti na lang 'no. Tapos Mm. dapat ang dinadala sa landfill at hinahakot ng dump trucks ay Mm. residual waste lang. Ito yung dapat Mm. mga sachet, plastic, ito lang yun. Kung yun yung Mm. sana nasunod ayon sa batas ay, kung maliit lang sana yung laman ng landfill mo. Pero dahil nga meron na namang issue dun sa, number of tips at Mm. saka yung mga hauling fee. Mm. Oo. So, dun na naman papasok na bakit kinokolekta ng sabay-sabay, bakit pinupuno, kasi per trip ang bayad, eh. So Mm. may mga ganyan na na dapat busisiin Mm. kaya ang Eco Waste Coalition ay talagang nag-apila kami sa ombudsman na Oo. sa Mm. meron na kasi environmental ombudsman na Tama. busisiin ito, bakit ganito yung nangyari. At, siyempre para sa amin hindi magandang i-amend yung batas na Mm. RA 9003 nang wala itong assessment. Mm. Mm. Kasi hindi mo pa ina-assess bakit hindi siya na-implement, bakit pumalpak yung implementasyon, Mm. kasi yung gano'n. Puwede ba Hindi yun, mo ma'am? matutukoy kung ano yung solusyon 'pag wala kang assessment, eh. Oo nga. Naiisip ko nga pala yung tandem, dahil nagko-cover din ako sa ombudsman. Ma'am, puwede kaya yun parang ang ombudsman parang may motu proprio ka, may investigasyon kang gagawin sa ganyan? Para Meron na pong environmental oo, ombudsman, kaya so nga, eh. binalik siya Oo. ulit. Oo, kay Ombudsman Boying Remulla, nabanggit niya rin nga yun, eh, 'no? But anyway, ma'am, sige, ito last na lang on my part. Ang sabi ng Pangulong Marcos, hindi pa naman maiko-consider ito na krisis na tandem. Hindi pa naman daw Hmm. maituturing na krisis ito. Mm. Anong reaksyon niyo ro'n, ma'am? So, ang reaksyon lang ng Eco Waste Coalition do'n ay, magkaiba yung kanilang statement. Magkaiba Mm, yung sinasabi ng pangulo do'n sa nakita at naging statement naman ng kanyang DPWH secretary kaya nga. 'no, na, Mm, so baka magkaiba yung mm. definition nila ng krisis Oo nga. 'no, Mm, 'yun. So doon yung nakikita ng Eco Waste Coalition. Pero sa'min nung nakita namin ito, dahil actually sabay-sabay yan, eh, meron sa Maynila, meron sa Parañaque, meron din sa Navotas. So nakita namin ito, malala talaga yung plastic pollution 'no, kailangan Mm. na maglagay ng polluters mm. pay principle.
Yan. All right, sige. Maraming salamat sa iyo, ma'am. Mag-iingat ka lagi. Thank you. Maraming salamat mga katandem. Ayan, tandem. Ayan, sige. Yan tandem. Si Ma'am Eileen Lucero, ang National Coordinator po ng Eco Waste Coalition. Ayan. Oo, medyo pahirapan kasing resolbahin ngayon ang basura kasi ala na tayong pagtatapunan eh. Oo, yung Maynila, Metro Manila nga, Maynila tandem. Ano na tandem pumunta pa ng San Mateo Rizal para doon nila itapon yung basura. Oo. Ang open landfill po, Oo. isa yan sa pinaka masasabi nating delikado. Oo. Hindi yan environmental friendly kasi nalalason yan yung hangin, yung lupa, maging yung tubig. Oo. Yan. Ang tanong, kaya ba ng ating pamahalaan Mm-mm. na tibagin itong produksyon ng plastic na to? Malaking negosyo to. Maraming negosyong plastic dito kasi sinusulong Oo. talaga ng Eco Waste Coalition. Hindi. Tignan nyo ho yung production ng plastic. Ang lala ng production ng plastic Oo, sa atin. pero kung Oo. kung iyong susumain, hindi lamang plastic yung basura eh. Iba't ibang klase yan, tandem. Totoo yan. Yan. Oo. O kaya siguro pangkalahatang solusyon na yung gagamitin, no? Oo. Kasi marami na talaga ang sumubok nung waste to energy program tandem Oo nga. para mabawasan po yung problemang yan. Bagamat isa sa question dyan, yung pollution sa hangin. Kasi Totoo. incinerator ang gagamitin dyan. Yun ang masakit doon. Pero may mga teknolohiya na tandem na nababawasan tandem yung emission. Oo, kasi tignan nyo yung Yan. nangyari sa Navotas before, di ba? Yung inabandon na doon. Pinsala yung tandem. Pati Oo. hanggang Bulacan, inabot na. Oo, Di ba? kasi pag waste to energy, biruin mo yung basura mo gagawing kuryente. Oo. Aba. Ganda yun. Oo. Mabigat lang ito, no? Medyo, sabi kasi ni Pangulong Marcos, ayaw pa kasing i-claim ni Pangulo eh. Sabi ni Pangulo, I wouldn't call it a garbage crisis, but that is the problem that we are facing. Ayan, problema yan. Ayan. At tandem, bago ang iba pa nating talakayan, narito muna ang Double B, bagong balita. Glenn Huego at Henry Atwalan, riding in tandem sa balita.